Hatid namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Luna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning mga kapatid. Happy healing morning, Chef Tristan. Happy healing morning po, Doktora, at sa ating mga kapatid. Happy healing morning. Yan. At ngayong umaga, Chef, medyo espesyal ang ating topic sa umagang ito. Alam mo kaya ito? Di ba po, Doktora? Ano po kaya Sige. yan? Ito ay isang sakit na nakakaapekto sa may 415 million people worldwide, ha? Worldwide yan. At 3.5 million na ang naitalang kaso dito sa atin sa Pilipinas last year pa lang. Last year pa lang. Oo, ganun na ano po kadami. sakit, Doktora? Hindi mo makuha. Hindi pa po. Okay. Ayon sa World Health Organization, mga kapatid, no, ang sakit na ito po ay maaring maging pang-pitong leading cause of death sa buong mundo by the year 2030. Medyo matagal pa naman yon. Pero dahil patuloy na po na tumataas pa ang porsyento ng mga namamatay dahil dito, taon-taon dapat mag-ingat tayo. O alam mo na, Ano po yun, Doktora? hindi pa din? Hindi pa rin ba? Sige po. Ito. Ha? Isang lifestyle disease ito. Siguro makukuha mo na may kinalaman sa sugar ng katawan. Sugar. Nako, Doktora. Alam Ano? mo na po yan. Yan po ba yung diabetes? Ayun, nakuha mo din. Ang galing mo. Kasi po, Doktora. Bakit alam mo na? Oh. Meron po ako niyan. Ayun, umami na po ang chef natin. May diabetes ka nga. Meron po, Doktora. Pero when it comes to like diabetes, ako po, more on kailangan yung maintenance. Kailangan talagang alagaan yung mabuti ang sarili. Dahil wala na pong, once you have this kind of Disease. wala na nga po siyang, kumbaga, sasabihin natin Walang lunas? Wala na lunas. Oo. But it's more on how you should take good care of yourself. Yan. Take good care of yourself pag walang somebody to take care of you. Yun ang masaklap doon, di ba? Double jeopardy ka dyan. Okay. Pero seriously speaking, Yes, Chef, Doktora. kailan mo nalaman na may diabetes ka? Well, at first kasi, like sa history po, sa family namin, meron. And it's hereditary So, Hereditary ba sa inyo? O baka hereditary ang katakawan ninyo ni Daddy? well, yung diabetes po, it came Sa from... daddy mo meron? Sa my mother's side. Ay, si na po. Mami, Yung oo. Lola ko, and then my mom, alam ko meron. My sister has. Ang sister And then, mo rin? meron din po. And then ako. Oh, Yeah. so si Chef po mismo ay may sakit na ito. Tanungin nga natin si Chef, ikaw ba madalas tumataas ang sugar o bumababa? Bumababa po. Ayun, It's, hypo yung naman. Opo, hypo. Oo, ano ang mga symptoms na nararamdaman mo? Pag low in sugar na po, ando yung nagiging, sabihin natin, mainitin yung ulo or cranky, and then... Sabi ng mga estudyante mo, ang sungit mo daw pag mababa ang sugar mo. Totoo ba yun? Kaya nga po, pag alam na nila, bilang Oo. alokin ako, Chef, you want something to ano? Pag nagsusungit ka na, Ano naman po just eh. follow my instructions, okay? Pagkatapos, Chef, eto po ang tsokolate. Ganun ba? Well, di na po. But it's more yun nga, yung nagiging moody, tapos yung vision nyo medyo nagiging malabo. Lumalabo. Tapos, Alam mo, Chef, pag naramdaman mong lumalabo ang paningin mo, tumingin ka sa salamin, yung mata mo ay hindi kasing brilyo katulad ngayong umaga.
parang nagiging cloudy yung Cloudy mata. or teary-eyed Parang, na ano po. oo, parang isda ng bilas, mata ng bilasang isda, parang ganun. Kaya ang pakiramdam din po ng pasyente ay parang malabo yung mata niya. Ganun. O ano pa ang simptomas ng hypoglycemia mo? Well, nagkakaroon po minsan ng shivering, nanginginig. Tas minsan Yun, nanginginig. Yun, gumagano, Parang, yung labi, nararamdaman mo, parang nanginginig ang labi. Nanginginig. Tapos minsan, you tend to forget something na alam mo naman. But yun nga po pag wala ng Pang mababa ang sugar level mo, ayun, may forgetfulness, syempre, wala sa normal, di And ba? then really get tired easily. Oo. Yun ang kaibahan. Ibig sabihin, gutom ka na nun eh. Kapos ka na sa sugar, gutom ka na nun. Ang kaibahan po mga kapatid, ng taong walang diabetes na nagugutom, sa taong may diabetes na nagugutom, yung walang diabetes, gutom lang siya. Kumukulo ang tiyan, pakiramdam niya gutom. Pero pag diabetiko po, ayun, nanginginig, parang hindi na alam ano ang gagawin, no? May mga lola po nagiging cranky, na hindi naman usually ay cranky sila. Yung pala, bumababa ang sugar level. So, check nyo po si Lola, baka akala nyo nagsusungit lang, hindi pa pala kumakain ng almusal. Di ba? At hindi po nare-reverse ang diabetes, mga kapatid. Kaya maintenance po ang kailangan ng mga pasyente, no? Kaya ang mga kapatid po natin na wala pang diabetes, chef, ikaw, kasama ka rin kahit may diabetes ka na. Subaybayan natin mabuti ang episode natin sa umagang ito at simulan po natin sa pagpapaliwanag kung ano nga ba ang sakit na diabetes at paano po tayo nagkakaroon nito. Panoorin po natin ito. Ang diabetes ay isang long-term condition na nagdudulot ng pagtaas ng blood sugar levels na maaring maranasan kapwa ng babae at lalaki dahilan sa hindi na nagiging normal na produksyon ng insulin sa katawan ng pasyente. Sa buong mundo ay tinatayang mahigit 500 million katao ang may sakit na diabetes na tinutukoy bilang metabolism disorder. May mga diabetiko na nakakaranas ng hypoglycemia condition o ang pagkakaroon ng mababang asukal sa dugo at ang iba'y nakakaranas ng sobrang pagbulusok ng asukal sa dugo o hyperglycemia, mga abnormal sugar levels dulot ng paghina ng pancreas o lapay. Ang type 1 diabetes ay nararanasan ng mga pasyenteng hindi na nagpo-produce ng sapat na insulin sa system kaya't nangangailangan ng insulin injections. Hindi naman nakakapag-produce ng sapat na insulin ang mga pasyenteng may type 2 diabetes kaya regular na pinaiinom ang mga ito ng tableta bilang maintenance medication. Ang insulin ay hormone na nanggagaling sa pancreas o lapay na tumutulong para maihatid sa mga cells ng internal organs ang asukal na nasa dugo. Sa ganitong paraan ay naiko-convert sa energy ang asukal sa dugo kaya't bumababa ang mga sugar levels sa katawan ng pasyente. Matapos kumain ay otomatikong naglalabas ng sapat na insulin ang pancreas para sa mga taong walang diabetes. Samantala, ang tinatawag na gestational diabetes ay nararanasan ng babaeng nagdadalang tao kung sa panahon ng kanyang pagbubuntis ay hindi kontrolado ang gana sa pagkain. May mga buntis na lubhang tumataas ang sugar levels, subalit hindi nakakapag-produce ng kinakailangang insulin kaya't nagreresulta sa gestational diabetes. Sa ganitong kondisyon ay maaaring magkaroon ng komplikasyon ang pagsisilang ng ina. Karaniwan ring nagiging mas malaki sa dapat na timbang ang mga sanggol na ipinanganganak ng mga nagbubuntis na may gestational diabetes. Base sa mga sumusunod na tests ay nalalaman ang kalagayan ng metabolismo ng pasyente. Base sa A1C o blood sugar concentration test, at least 6% diabetes. Between 5.7% and 5.99% pre-diabetes, less than 5.7, normal. Base sa fasting plasma glucose test, at least 126 milligrams per deciliter, diabetes. Between 100 milligrams per deciliter and 125.99 milligrams per deciliter, pre-diabetes. Less than 100 milligrams per deciliter, normal. Base sa oral glucose tolerance test, at least 200 milligrams per deciliter, diabetes. Between 140 milligrams per deciliter and 199.9 milligrams per deciliter, pre-diabetes. Less than 140 milligrams per deciliter,
normal. Oh, chef, yan ang diabetes. Ikaw ba, nakaapekto na ba sa'yo ang karamdaman mong yan? Well, doktora, ito po yung medyo, parang kumbaga yung nangyari sa akin is delikado. Kasi nung nagmamaneho po ako nun eh. Naku, hindi nagluluto, hindi nagtuturo, nagmamaneho. Naku, masama Gutom pa po yun. ako nun. Morning, tapos wala akong kinain. And then, bigla na lang akong Sinumpong ng hypoglycemia. To the point na nag-collapse or nakatulog ako. Habang nasa Manibela ka. Opo, yeah. Naku, yan ang sinasabi natin, chef eh. Kapag ang driver po natin, sino mang piloto, pampubliko man, ang dinadrive or private car, dapat po may kasama ang driver natin, no? Tagagising kapag biglang nakatulog dahil nag-hypoglycemia. Maraming mga aksidente, chef, ang Marami dahil nga sa po. ganyan. Tapos ang idadahilan, nawalan siya ng preno. Yung pala nawalan ng ulirat dahil nakatulog at diabetic pala. Samahan niyo po kami ngayong umaga, mga kapatid, at alamin natin kung paano po maiiwasan ang sakit na ito at ang wastong pangangalaga sa sakit na diabetes. Sa pagbabalik po ng Hiling Galing sa TV. Sa ating po mga kapatid na diabetiko na, dapat po ay maging maingat tayo sa ating pagkain. Tandaan po natin na hindi pinagsasabay-sabay ang mga sources ng asukal sa ating kinakain. Mga daing dala ng sakit na diabetes. Bibigyang linaw ni Dr. E sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV.